Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal na pananaw mula mismo sa Ripple CTO na si Ginong David Schwartz. Sinabi niya, "There is no benefit to XRP price remaining low." Marami po ang na-shock sa linyang ito dahil lagi po nating naririnig na mas maganda daw kapag mura ang token para sa adoption. Pero ayon po sa mga settlement engineers at on-chain analyst, iba raw ang usapan kapag pinag-uusapan mo ang global liquidity, institutional corridors at saka real-world settlement. Kaya ang tanong ngayon, bakit mahalaga na hindi mababa ang presyo ni XRP? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang pinag-uugatan ng argumentong ito. Ang crypto investor na si Stern Drew ay naglagay po ng malinaw na konteksto sa kanyang post. Hindi niya pinag-uusapan ang hype o price speculation, kundi settlement mechanics kung paano po gumagana sa XRP bilang paggamit sa actual transfers. Ang focus dito ay ang liquidity density. Ibig sabihin gaano karaming halaga ang kayang dalhin ng isang unit ng token sa loob ng isang settlement corridor. Kapag mababa po ang presyo, mas maraming units ang kailangan para sa parehong halaga. Kaya lumalaki ang movement sa liquidity pools at nagiging mas malaki ang pressure sa spread. Ito po ang nagre-resulta sa mas mababang efficiency. Ngayon ay bakit po ba gumagana? Bakit gumagana ng mas maayos ang highs, ang mataas na presyo kay XRP? Ang higher valuation ay direkta sa liquidity density. Kung mataas po ang halaga ni XRP, bawat unit, mas kaunti ang token na kailangan para sa isang malaking transaction. Mas mababa po ang strain sa liquidity pools at mas maliit ang slippage. Ang spreads ay nananatiling masikip at predictable na mahalaga sa institutional grade corridors. Dito po nanggagaling ang pahayag ni Ginong Schwartz. Mas mataas na valuation hindi para sa hype kundi para sa operational efficiency. Hindi niya sinasabi na dapat pump ang presyo. Sinasabi po niya na ang low price equals bad mechanics para sa real cross-border settlement. Ano po ang role ng token quantity sa real-world transfers? Isipin mo, kailangan mong mag-transfer ng $30 million sa isang corridor. Kung sa XRP ay 0.50 US dollar, kailangan mo ng 60 million XRP para lang maisara ang settlement. Ibig sabihin, mas maraming liquidity pool ang natatamaan, mas mataas ang friction, at mas mabilis ang spread widening. Pero kung sa XRP ay 10 US dollar bawat unit, kailangan mo ng 3 million XRP lamang. Ang liquidity pressure ay bumababa sa matinding level, kaya ang settlement ay mas tuloy-tuloy, predictable at hindi volatile sa bawat order book tick. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang value per unit. Ano naman po ang sinasabi ng XRPL design tungkol sa halaga ng per unit? Hindi po aksidente ang architecture ng XRP ledger. May deterministic monetary policy, fixed supply, walang mining issuance at saka instant finality. Ang mga elementong ito ay karaniwang makikita sa high-value settlement systems tulad ng SDR o iba pang high-tier assets. Sa madaling salita, ang sistema ay ginawa para sa value concentration, kung saan isang unit ng asset ay may kakayahang magdala ng malaking halaga. Hindi maayos gumagana ang XRPL kung mababa ang value kada token dahil lumulubog sa fragmentation ang global corridors. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Drew na ang system ay engineered for high-value units. Ngayon ay paano po ito konektado sa global settlement scale? Kapag tinignan mo ang totoong market, hindi crypto retail trading ang panukat. Ang forex market ay nagsisettle po ng $7 trillion per day.
Tokenized treasuries ay inaasahang lalampas sa 30 trillion at ang paparating pa ang CBDC usage at ang corporate settlements. Kung kahit maliit na porsyento lang nito ay dumaan kay XRP, hindi pwedeng low unit value ang gamit niya. Kailangan ma-represent ng isang token ang malaking halaga para hindi mabaha ang liquidity pools ng sobrang token units. Mas mataas po ang presyo, mas mababa ang volatility ratio at mas stable ang settlement mechanics. Ano naman po ang epekto nito sa institutional confidence? Kapag ang isang asset ay low value per unit at unstable, ang mga institution ay mahihirapan na mag-operate. Ang volatility ay hindi friendly sa settlement at ang liquidity fragmentation ay sumisira sa corridor reliability. Kaya makikita mo, kahit tahimik, maraming enterprise users ang mas komportable sa asset na high value at low fragmentation. Kapag predictable ang throughput, gumagana ang network bilang utility, hindi bilang speculative token. Ito po ang narrative na matagal nang pinupush ng XRP community. Ang XRP ay settlement asset first, speculation ang second. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at holders? Kung tayo po ay titingin lamang sa presyo, parang mas gusto nating mababa ang presyo para makabili ng marami. Pero sa settlement angle, kabaliktaran ito. Ang mababang presyo ay hindi nagpapabilis ng adoption, bagkus nagpapabigat ng liquidity. Kapag ang demand sa real world ay pumasok at nananatili sa XRP na mababa ang presyo, masisira po ang settlement efficiency. Kaya maraming analysts at saka engineers ang nagsasabi na long-term XRP wants to be expensive. Hindi dahil po sa hype, kundi dahil iyon ang pinakamainam na kondisyon para sa global corridors. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Malinaw po ang sinasabi ng mga settlement experts tulad dito ni Stern Drew at ng mismong CTO ng Ripple. Walang benepisyo sa pagpapanatili na mababa ang presyo ni XRP. Hindi ito tungkol sa pagiging greedy ng investor. Ito po ay tungkol sa architecture ng system. Kung gusto po nating makita na si XRP ay gamitin ng mga bangko, tokenized markets at high-value corridors, kailangan niya ng presyo na kayang mag-represent ng malaking halaga sa bawat unit. Kaya kung iniisip mo ang long term, tandaan mo ito. Ang price equals functionality sa mundo ng settlement. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.